Dear Pastor Jeff, ako po ay sumusulat dahil sa wari ko ay pagod na ako, nalilito, at minsan ay nagdududa na. Pastor, hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong lumuhod sa panalangin para sa kaligtasan ng pamilya ko, para sa healing ng anak ko, para sa pangangailangan namin sa pera, para sa direksyon sa buhay bilang isang single parent. Pero sa totoo lang po, parang tahimik lang si Lord, parang wala siyang sagot, parang hindi niya ako naririnig. Minsan naiisip ko, may mali ba sa panalangin ko? O baka may mali sa akin? Nagkakasala rin naman ako, may mga desisyon akong hindi tama, may mga pagkukulang din ako bilang isang ina at anak ng Diyos. Pero kahit na ganoon, sinisikap ko namang umayos pa rin. Kaya lang, habang tumatagal, parang lalo akong pinanghihinaan ng loob. May mga taong kilala ko na konting dasal lang, may sagot na agad ang kanilang panalangin. Pero ako, taon na ang lumipas, pero tila walang nangyayari. Minsan naiisip ko, Lord, nandyan ka pa ba? Nakikinig ka pa ba? Hindi ko po sinasadyang magreklamo. Gusto ko lang pong maunawaan. Ano po ba ang dapat kong gawin? Paano po ba dapat manalangin para marinig ang aking dalangin? Paano po ba malalaman na kahit hindi pa dumarating ang sagot, may ginagawa pa rin ang Diyos? Anong say mo, Brad? Una sa lahat, salamat muna Kuya Anjo sa katapatan mo. No? Hindi madaling aminin na pagod ka na, nangungulila ka sa presensya ng Diyos, nararamdaman mo yung katahimikan ng langit. Ano? Lalo na kung galing ito sa pusong may pananalig ba. Hindi ka naman yung tipong simbarito, kumaisipan, pero ikaw talagang kumbaga, nananalig ka talaga. Sa pamagitan ng sulat mo nga, marami makaka-relate. So, una, tandaan mo Kuya Anjo, yung tanong mo na, Lord, nandiyan ka pa ba? Well, hindi ka nag-iisa. Even sa mga great men sa Bible, si David, sinulat niya yan. Yung sabi niya, hanggang kailan ba ako magdadasal sa'yo? Nakalimutan mo na ba ako? So, kahit yung panalangin ni David, hindi siya rebelde, Kuya Anjo, kundi, ano lang siya, tapat siyang nagtatanong. Tanda mo to Kuya Anjo, kapag tahimik si Lord, hindi ibig sabihin absent siya. Okay? So, God's silence doesn't mean His absence. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi po katumbas na wala siyang pakialam sa'yo. Minsan yung katahimikan niya, classroom lang sa ating pananampalataya. Ano yung sabihin nun? Yung silence niya, minsan test po yan. Kapag walang sagot, dun lumalalim at dun tayo talaga nagpupursiging magdasal, manalig at umasa sa Kanya. Kapag walang kasagutan, di ba, lalong tumitibay yung faith muscle natin. Parang isang guro na ma-exam yung mga bata, di ba? Tahimik lang siya pag sinusubok niya yung mga estudyante. So may kasagutan ba si Lord? Yun yung tanong. Yes, meron po. Pero hindi agad sa timetable natin, Kuya Anjo. Minsan ang sagot ng Diyos, yes, kung ito'y ayon sa kanyang panahon at kanyang layunin. Minsan no, kasi may mas mabuti siyang plano sa'yo. Kaya yung hinihingi natin, Lord, bigyan mo ako ng kotse. Sabi ni Lord, pag binigyan kita, baka ganito, ganyan, ikakasira mo pa sa panahon ngayon. So no, minsan wait. Kasi may binubuo siyang mas malalim na pagbabago sa iyo, yung transformation, at meron siyang mas magandang plano sa iyo. Kaya sila sabi niya, maghintay ka lang. Maghintay ka muna kasi ito panghawakan mo. Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. So hold on daw. Kumbaga Kuya Anjo, keep showing up kahit pagod ka na, kahit walang emosyon ka na, pagpatuloy mo makikipag-usap, pakikipag-connecta sa Diyos. Ang isang tunay na anak ay hindi lumalapit kapag may sagot lang, tama? Kung di na nanatili yung relasyon ng mag-ama, kahit na feeling nila, ba't ay magbigay ni tatay ng baon, di ba? Check mo rin yung heart mo, Kuya Anjo. Hindi lang yung mga salitang lumalabas sa'yo pag nagdadasal. Hindi perpekto yung panalangin mo, pero hindi rito kailangan perpekto para dinggin ng Diyos. Ang gusto niya yung tapat na puso. Lumalapit ka lang ba dahil may pangailangan ka or talagang Lord, kahit hindi ko na makuha yan, makuha ko lang ang presensya mo. Focus on the giver, wag lang sa regalo, not just on the gift. Minsan nalilimutan natin, mas importante yung Diyos kaysa sa sagot. Right? Kung magkaroon kayo ng relasyon, kahit hindi mabigay minsan kasagutan, Lord, pero doon kita naranasan sa gitna ng kadiliman. And remember, ang Diyos ay faithful. Kaya, Kuya Anjo, ang pananampalataya mo, lumalalim yan. Ang panalangin mo, may timing si Lord na sagot dyan. Ang puso mo, pinapalago ni Lord sa pananampalataya. Kaya magdadasal tayo ngayon, Kuya Anjo. Tingnan mo rin, ano bang binabago sa'yo ni Lord? Mas napapalapit ka ba habang hindi sinasagot? Kasi kung napapalayo ka, baka tingnan mo rin, baka selfish lang din minsan yung ating intention sa paglapit. Hindi ka nag-iisa, hindi ka niya nakalimutan kailanman, at hindi siya tuluyang mananahimik, Kuya Anjo. Tandaan natin, Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayo mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako
sa atin. Ay manalangin, Lord, salamat kay Kuya Anjo. Tapat ang kanyang hinaing. At Lord, ikaw naman carry mo yung mga ganyang hinaing sa'yo. Si King David nga, mas malalim pa dyan ng mga salitang ginamit sa ginamit ni Kuya Anjo. Kaya alam namin, Lord, ikaw ay tapat. Susundin mo, Panginoon, ang kanyang hiling based on your timing and your purpose. So salamat, Lord, sa tiwalang ibibigay mo kay Anjo para sa'yo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.